Naranasan mo na ba yung nag-aaral kang magmaneho ng napakatagal? Oo, yung kabisadong-kabisado mo na yung buong manual, di ba? Tama. Alam mo kung para saan ang bawat pedal, tapos perpekto ang score mo sa written exam. Pero nung ikaw na mismo ang nakahawak sa manibela tapos biglang bumuhos yung napakalakas na ulan? Grabe yun. Yung nasa gitna ka ng matinding traffic sa highway, tapos hindi na kinakaya ng wiper mo ang dami ng tubig. May bumubusina pa sa likod mo ng malakas. Tapos bigla kang pinagpawisan ng malamig, di ba? Ayun, yung pakiramdam na umurong ang dila mo at biglang nawala sa isip mo ang lahat ng binasa mo, iyan ang eksaktong pakiramdam kapag ang teorya e biglang bumangga sa realidad. Kasi napakadaling maging magaling sa loob ng isang ligtas na silid-aralan eh. Kaya naman, maligayang pagbabalik sa iyo na laging uhaw sa kaalaman. Ang malalimang pagsusuri natin ngayon ay sadyang ginawa para sa iyo upang himayin ang isang napakayamang dokumento, ang 004 From Trainee to Field Practitioner.pdf. At kahit nakasentro to sa pamumuno sa ministeryo, ang mga aral nito tungkol sa pag-unlad ng pagkatao at tunay na otoridad, angkop sa sinumang nais maging tunay at epektibong pinuno. Kaya ang misyon natin ngayon ay sagutin yung tanong na bakit ang daming taong magaling sa teorya pero nabibigo pagdating sa aktwal na pamumuno. Aalamin natin kung paano nga ba nagiging tunay na pinuno ang isang tao mula sa pagiging isang baguhan o trainee. Okay, himayin natin ito. Kasi ang pagbabasa ng manual kung paano lumangoy, ibang-iba sa aktwal na pagtalon sa maalong dagat. Correct. Kasi yung alon yung mga totoong tao tapos totoong emosyon at totoong gulo na hindi kayang gayahin ng anumang libro. Sinasabi sa material natin na may malakong pagkakaiba ang tinatawag na informational learning at incarnational learning. Paano ba ito gumagana sa utak natin? Ang nakamamangha rito ay yung impormasyon nakatira lang sa ibabaw ng ating isipan. Informational ito kapag kaya mo itong ipaliwanag o isulat sa bagel. Kumbaga ligtas ka kasi kontrolado mo ang mga conditions, di ba? Walang unpredictability. Tama. Pero kapag pumasok ka na sa incarnational learning, yung mismong pagsasabuhay, iba na ang nagpapatakbo sa'yo. Isipin mong nakaupo ka sa isang kwarto kasama ang isang magulang na katatapos lang mawalan ng anak. Gabi ang bigat nun. Umiiyak sila sa harapan mo tapos naghahanap ng sagot? Oo. Sa ganyang pagkakataon, hindi mo pwedeng sabihin na, "Teka lang po, bubuksan ko lang yung chapter 4 ng theology book ko." Wala kang mahuhugot na magandang outline sa bulsa mo para patahanin sila. Ang nangyayari kasi dyan nakakaramdam ng matinding banta yung nervous system natin. Nagtitrigger yung fight or flight response. At kapag nangyari yun, nagsasara ang prefrontal cortex ng utak natin, yung bahagi kung saan nakaimbak ang lahat ng teorya. Ang natitira na lang kung ano ang nasa buto mo. Kung ano yung talagang nakatanim sa pagkatao mo, di ba? Kaya nga, binibigyang diin ni Santiago Cabanate 1 yung babala laban sa pagiging tagapakinig lamang ng salita. Niloloko mo lang ang sarili mo kung nakikinig ka lang tapos hindi mo isinasabuhay. Lumilikha ka ng ilusyon ng pagiging mature. Pero sa oras ng krisis, ang kailangan nila hindi ang iyong kaalaman, kundi ang iyong presensya. Eksakto. Yung bigat ng iyong pagkatao na kayang umupo sa dilim kasama nila nang hindi natataranta. Dito na talaga nagiging kawili-wili ang lahat. Kasi dahil hindi sapat ang silid-aralan, saan ba talaga huhubugin ang isang pinuno? Ang sagot ng dokumento natin sa mga lugar na walang nakakakita. Yung panahon ng pagiging nakatago. Pero teka, bakit tila galit ang modernong kultura natin sa paghihintay? Gusto natin ng agad-agarang plataporma, di ba? Totoo yan. Panahon ng social media ngayon Paano hindi magiging career suicide ang payo na pumunta ka muna sa obscurity at magtago? Tila pag-aaksaya ng oras yun para sa marami. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, makikita natin yung paulit-ulit na pattern sa Biblia. Bago humarap si David kay Goliath, nilabanan niya ang mga leon at oso sa pastulan. Nang walang pumapalakpak na manunood, walang PR team. Tama. Tapos si Moises, gumugugol ng 40 taon sa ilang ng Midian. Kailangan yon para hubarin yung pag-asa niya sa sariling lakas at edukasyon sa Ehipto. Kaya nga si Jesus nagkaroon ng mahabang panahon ng pananahimik sa disyerto bago ang kanyang pampublikong ministeryo.
Kaya ang mga anino o shadows hindi pagpapabayanan ng Diyos. Ito ay ang kanyang pagpapalapit at paghuhubog sa ating pagkakakilanlan. Kasi kapag meron kang manonood, nagpe-perform ka lang. Binubuo mo yung persona, hindi yung karakter mo. At kapag inalis mo ang audience, tinatanggal mo ang panggatong sa iyong ego. Ang natitira na lang kung sino ka talaga kapag walang nakatingin. Kumbaga kung magtatayo ka ng isang napakataas na gusali ng walang matibay na pundasyon, babagsak ito dahil sa sarili nitong bigat? Oo, yung kakayahan o competence yung taas ng gusali. Pero ang karakter, ang mismong pundasyon. Naalala ko yung paghahambing kinaharing Saul at David sa binasa natin. Si Saul sobrang taas ng kakayahan, pero marupok ang karakter. Perfectong CEO kung titingnan. 'Di ba, matangkad tapos may karisma. Pero nung nagpanik ang mga tao, nagpanik din siya. Kinuha niya sa sarili niyang mga kamay yung pag-aalay ng sakripisyo kasi hindi kinaya ng nervous system niya na walang approval ng masa. Samantalang si David, kahit may mga pagkakamali siya, mabilis siyang magsisisi. Nagpasakop siya sa Diyos kasi ang pundasyon niya nahubog sa pag-iisa. Kaya pala sa 1 Timoteo Kabanata 3, yung mga kwalifikasyon para sa pamumuno hindi nakafocus sa talento o karisma. Walang binanggit na kailangan magaling ka magsalita o sikat ka. Nakapokus lahat sa integridad, pagpigil sa sarili at katapatan. Idinugtong din yan sa prinsipyo sa Lucas 16.10. Ang responsibilidad ay nauuna bago ang pagkilala. Ang paghintay ng mapansin bago gumawa ng mabuti isang espiritual na patibong yan. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa'yo na nakilkinig ngayon? Baka kasi nakararanas ka na ng burnout at pagkapagod. Marami ang ganyan ngayon. Pagod na pagod kasi lagi nagpe-perform para ma-impress ang boss o ang mga kaibigan. Paano natin matitigil ang pag-aarte na to? At paano tayo magsisimulang maglakad kasama niya? Nagdadala ito ng isang mahalagang tanong tungkol sa emosyonal na kalusugan natin. May malaking pagkakaiba kasi ang pamumuno dahil sa pressure kumpara sa pamumuno mula sa presence. Kapag pressure ang nagtutulak sa'yo, nakataas lagi ang cortisol mo, di ba? Nag-aalala ka kung magugustuhan ba nila ang output mo. Tama. At mabilis kang maubos dyan. Pero kapag namumuno ka mula sa presensya, nakaangkla ka sa intimidad. Tulad ni Jesus, na patuloy na lumalayo sa mga tao upang manalangin. Tila irresponsable kung iisipin mo kasi may mga nangangailangan sa kanya, di ba? Pero ginagawa niya yun hindi bilang pag-iwas, kundi bilang pinagmumulan ng kanyang otoridad. Iyan ang intimidad bago ang impluensya. Kasi kung wala kang intimidad, bawat kritisismo ituturing ng utak mo bilang atake sa iyong pagkatao. Dito pumapasok yung emosyonal na kahandaan. Ang kakayahang tumanggap ng kritisismo nang hindi nawawasak ang pagkatao. At yung pamamahala ng hidwaan gamit ang Santiago 1.19. Maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita. Mahirap gawin yan kasi madalas bumumuo na tayo ng counter-argument sa utak natin bago pa matapos magsalita yung kausap natin. Oo, kailangan mo ng malaking internal na espasyo para hindi magwala ang ego mo. Pero teka, may natutunan na tayo tungkol sa karakter at intimidade. Paano naman natin isasabuhay ang aktual na misyon? Hindi naman tayo pwedeng manatili na lamang sa silid-aralan o sa pag-iisa habang buhay. Kaya nga, kasi ang tunay na pamumuno isang apprenticeship. Hindi ito isang theoretical na pagsusulit lang. Dito nagbigay ng magandang halimbawa ang dokumento natin mula sa Book of Acts o Aklat ng Mga Gawa. Yung modelo ni Pablo. Hindi nag-iwan si Pablo ng mga pinuno sa isang silid-aralan, di ba? Sinama niya sina Timoteo at Silas sa kalsada. Natutunan nila sa aktwal na karanasan kung paano harapin ang oposisyon. Nakita nila si Pablo nung siya ay tagumpay at nung binabato siya. Natitunan din nila kung paano baguhin ang pamamaraan ng hindi kinokompromiso ang mensahe. Yung adaptability na hindi pwedeng ituro sa libro. At kung paano lubos na umasa sa banal na espiritu. Ang mga pinuno kasi nahuhubog habang kumikilos. Learning in motion, kumbaga. Huwag mong hintayang maging perpekto ang lahat bago ka tumalon. Lumangoy ka at doon mo matututunan kung paano harapin ang alon. Nangangailangan niya ng matinding pagpapakumbaba, ha? Bilang trainee, tatanggapin mo na marami kang pagkakamali.
Bilang pagbubuod para sa'yo na tagapakinig natin, ipapahalala lang namin ang pinakapuso ng ating tinalakay. Ang tunay na otoridad ay nagmumula sa presensya at intimidad, hindi sa posisyon o sa dami ng alam mong impormasyon. Ang pamumuno ay hindi hinihintay na magkaroon ka ng titulo. Nagsisimula ito sa pagiging tapat sa mga maliliit at hindi napapansing mga gawain. Kaya suriin mo ang sarili mong buhay. Sa opisina man, sa pamilya o sa sariling pag-unlad, ano ang ginagawa mo sa mga panahong walang nakatingin? Iyon kasi ang tunay na humuhubog sa kung sino ka talaga. Huwag matakot sa obscurity dahil yan ang magpapatibay ng pundasyon mo. Para sa ating panghuling nakapupukaw na kaisipan, isipin mo yung pinakamaliit at pinakawalang kwentang responsibilidad na nasa harapan mo ngayon. Sa pinakamalaking impluwensyang magagawa mo sa buong buhay mo. Handa ka na bang lumabas mula sa anino? Hanggang sa susunod, patuloy na maghukay ng malalim.